Praise the Lord. Mga kapatid, samahan niyo po ako. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Hesus, Ama, Holy Spirit, maraming salamat po sa tagpong ito. Narito po kami humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan, lihiman, hayag, sinadya o hindi. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung nasaktan po man namin ang inyong kalooban. Patawarin niyo po kami. Panginoong Hesus, balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo upang wala magawa ang kaaway sa aming buhay, lalong higit sa tagpong ito, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong mga banal at makapangyarihan salita. Lord, humihingi po ako sa inyo ng kaalaman, karunungan. Hindi ko po kayang maghayag ng iyong mga banal na salita kung hindi mo ako sasamahan. Kaya't banal na Espiritu, manahan po kayo sa aking puso't isip na kayo po ang mataas sa aking buhay, aking Panginoon, sa oras ako'y naghahayag ng iyong mga banal na salita. Nawa, Lord, ang mga pag-aaralan namin ito ay tumimo sa aming puso't isip na may sa pamuhay namin maging sa aking mga kapatiran, Panginoon. Hininiwala kami pananampalataya na ang gawain ito ay pinagtagumpayan mo na, Panginoon, at ito ay titimo sa aming puso't isip. Lord, kung ano man ng kadahilanan ng iba kung bakit hindi nakaka-attend ng mga daily devotion ito, Panginoon, sa oras na ito, naniniwala ako na nananampalataya na hihipuin mo na ang kanilang mga puso dahil kailangan namin sa mga pagkakataong ito ang iyong mga banal na salita na magpapalakas ng aming spiritual na kalalagayan, Panginoon. Sa spiritual namin mga pangangailangan, higit na kailangan ka namin ngayon, Lord. Ang presensya mo, ang aming palagi naming dinadasal. Naniniwala ako't nananampalataya, Panginoon, na tagumpay na ang gawain ito. Lord, ito po ang aking samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa palaging pagsama ng banal na Espiritu, in Jesus' name. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Mga kapatid, samahan niyo po ako. Tayo po ay mag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Magsipagbukas po kayo sa akin sa Exodus 8:16 hanggang 19 po. Ang sabi po dito, inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng aligabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod at ang lahat ng aligabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw rin ng niknik sa pamamagitan ng lihim nilang karunungan, ngunit hindi nila ito nagawa. At ang mga tao at hayop ay patuloy na pinapahirapan ng mga niknik. Dahil dito'y sinabi ng mga salamangkero sa Paraon, Diyos na ang may gawa nito, ngunit hindi pa rin natinag ang kalooban ng Paraon, hindi rin siya nakinig kina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Amen. Purihin pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa tagpong ito. Tunay na may pinapaalala na naman ng ating Panginoon sa ating bersikulo sa Exodus 8:16 hanggang 19 po. Ang sinabi po dito ng ating Panginoon, inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng mga alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga nito ni Aaron ang tungkod at ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao doon at sa mga hayop. Tunay na napansin po natin sa mga tinatalakay po natin na bersikulo sa Biblia, sa Exodus po. Palagi pong nag-uutos ang ating Panginoon kay Moises at kay Aaron, at ito nga po ay sinusunod nila. Tunay na kapag may inuutos sa atin ng ating Panginoon, sundin lang natin ito at iyon ay mangyayari nga dahil walang ibang nag-uutos kundi ang Diyos na lumikha ng lahat, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya't napakasarap po talaga na kapag tayo ay susunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Sa panahon kasi ngayon na hindi na po natin talaga narinig ang boses ng Diyos, ngunit ito ay nararamdaman natin. Hindi po siya literal na nagsasalita, ngunit ginagamit ang Biblia, ang ating mga pastora, ang mga
ang mga alagad ng Diyos upang ipahatid ng Diyos ang nais niyang sabihin sa atin. Amen. Kaya nga, kung totoo nga po, kung tayo susunod sa ating Panginoon at hindi tayo nagdadalawang isip na talagang tutugunin niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Katulad nga po ng kapag tayo sumunod sa ating Panginoon, ito ay talagang nangyayari. Katulad nga po ng ang sabi ng ating Panginoon na ihampas yung tungkod sa lupa at ang lahat ng mga alikabok ay magiging niknik. Alam niyo po ba kung ano po yung niknik? Ito po yung mga insekto na sobrang liliit na minsan nga po kapag tayo nandun sa damuhan, makakakita po tayo ng mga ganyan at tumpok-tumpok po yun. Kapag po dumapo sa ating muka at yung isang grupo ng mga niknik talaga naman ang sumusuot kahit sa ang butas ng ating katawan, sa ating muka, sa mata, sa ilong, sa bibig. Talagang hindi po nakakasakit ang niknik, ngunit ito ay nakakasagabal sa isang tao kapag ito ay na-encounter o pumasok sa bawat sulok ng butas ng ating mga katawan. Kaya yung niknik po ay isang grupo nga po yun, pero ang sinabi po dito ng ating Panginoon na kapag inihampas sa lupa ang lahat ng mga aligabok, gaano po karami yung aligabok sa atin doon sa Ehipto na mismo po sa tinutukoy ng ating Panginoon, talagang naging niknik po lahat. So ibig sabihin po pati yung mga pagkain dinadapuan ng niknik. At alam naman po natin na kapag ang niknik ay dumapo sa isang madumi tapos dumapo sa pagkain, magkakaroon po ng bakterya ang ating mga kinakain. Tunay na mapaminsala. Sobrang liliit ng niknik po ito ay mapaminsala. At ang nakakalungkot po dito, ginaya po ng mga salamangkero na hindi tinukoy po dito na hindi alam, nalihim yung pinagmumula ng kapangyarihan ng salamangkero. So hindi po talaga galing sa ating Panginoon. At nung ginaya nga po nila yung ginawa ni Aaron na inihampas yung niknik, inihampas yung tungkod sa lupa at naging niknik ang mga alikabok, ginaya nga po ng mga salamangkero. At ang nangyari nga po ay hindi po nila nagaya iyon. At ang sabi ng mga salamangkero na mismo ang nagsabi sa Paraon na ang kapangyarihang ito ay galing sa Diyos, gawa na ng Diyos, at hindi na nga nila kayang labanan pa. Ngunit ang puso at isip ng Paraon ay naging matigas pa rin at hindi nila pinakinggan ang sinasabi ng mga hindi na pinakinggan ni Paraon ang mga sinasabi ng mga salamangkero. Praise the Lord. At totoo nga po na walang makakapantay sa kapangyarihan ng ating Diyos. Maging ang mga salamangkerong ang kapangyarihan nila ay galing sa diablo, ay hindi kayang pumantay sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang Diyos ang lumikha ng langit at ang lupa, ang lahat ng bagay. Kaya walang makakatalo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid, ang nais po ng ating Panginoon dito, palagi niyang sinasabi na inuutusan palagi si Aaron at si Moises, at sinusunod nga nila ito at ito ay nangyayari at nagkakatotoo. Amen. Totoo nga po na kapag tayo sumusunod sa ating Panginoon, pagtatagumpayin tayo na kung anong inuutos ng ating Panginoon, sumunod po tayo at huwag tayong lalaban sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil katulad nga po nung mga nakaraang pinag-aralan po natin, yung tungkod po ni Moises ay inihagis at naging ahas din po at ginaya din po ito ng mga salamangkero. Ngunit yung tungkod ni Moises ay mas makapangyarihan, kinain lamang po ng ahas na yung tungkod ng mga salamangkero, dahil mas makapangyarihan nga po ang ating Panginoon. At pinakita po doon yung pagpapahiya ng Diyos sa mga huwad na mga tao na sinasabi nila na mas makapangyarihan pa sila kaysa sa Diyos. Ngunit ito na nga po na dumating na yung time na nung inihampas ni Aaron yung kanyang tungkod, naging niknik ang lahat ng alikabok at nakapinsala sa mga tao at maging sa mga hayop. At tunay na kapag kinalaban ng diablo ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ito mananaig, hindi kayang gayahin ng diablo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kahit mga kapatid, ang nais lang ng ating Panginoon sa tagpong ito, tayo po ay sumunod. Wag po tayong gumaya sa puso ni Paraon, sa puso ng mga Paraon. Naging matigas po sila, naging matigas ang pinuno ng Paraon kahit na ang dami ng mga salot na ipinakita ng ating Panginoon upang palambutin ang puso ng Paraon. Ngunit naging matigas pa rin siya at binaliwala niya ang sinabi ng mga
ang sinabi ng mga salamangkero, ang sabi po kasi ng mga salamangkero, ang kapangyarihang ito ay galing na sa Diyos at ibig sabihin wala na po talaga silang magagawa. Hindi po nila kayang labanan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, tunay na mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa diablo. Kaya kung minsan ginagamit ng diablo ang mga kaawa, ang mga tao upang tayo ay pabagsakin, huwag po tayong matitinag dahil panampalatayanan po natin ang pangako ng ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan at pagtatagumpayin niya tayo. Katulad po ng mga pinagdaanan ng mga alagad ng Diyos, tayo ay magtatagumpay din. Kaya't ano man ang mga pagsubok nating pinagdaraanan, ibigay lahat natin yan sa Diyos at tayo ay sumunod at tayo ay magtatagumpay. Amen. Mga kapatid, samahan niyo po ako, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon Jesus, Ama, Holy Spirit, maraming salamat po sa tagpong ito, Panginoon. Katulad po nawa ng aming napag-aralan na matututo po kaming sumunod sa inyo na kalooban mo, Panginoon, ang aming sundin at wag na po kaming lalabag pa, Panginoon, dahil walang kapangyarihan sa mundong ito na kayang kumalaban sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, wag po kaming matulad sa paraon na naging matigas ang aming mga puso. Wag po kaming matulad sa kanya na ang dami ng mga pagsubok na dumating, ngunit ayaw pa rin magpakumbaba at ayaw pa rin lumapit sa iyo, Panginoon. Ilayo mo po kami sa mga gantong espiritu. Hindi po namin kaya, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan kahit banal na espiritu. Tulungan niyo po kami palagi. Nawa, Lord, magtagumpay kami sa lahat ng mga hamon sa buhay. Inaadya mo lamang, Panginoon, ang mga pagsubok na ito dahil may tiwala ka sa amin at maraming salamat po, Lord, sa tiwalang iyon. Nawa, Lord, ang konting pananampalataya namin ay lumago, Panginoon, sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa amin na may mga takot sa iyo, Panginoon, sa aming mga pastora, sa aming mga elder, Panginoon, sa aming mga kamanggagawa na nagpapayo sa amin sa oras kami dumaranas sa mga pagsubok na ito. Pinapaalalahanan mo kami, Panginoon, kaya't maraming salamat po, Panginoon, sa palaging paggabay mo sa amin. Panginoon, dinadalangin ko po, Lord, sa si Tatay Emit, Panginoon, na tatay ni Ma'am Elenita, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na pahabain niyo pa ang kanyang buhay, na palakasin niyo po siya, Panginoon, pagalingin, at ang mga bata rin po na may mga karamdaman, maging ang aming anak na si Ate Jasmine, nawa, Lord, makarating po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin, na ipahintulot niyo, Panginoon, na makalabas na ang aming anak, Panginoon. Hindi po namin kaya kapag hindi ka namin kasama, kaya lagi po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Hindi po namin kayang lampasan ito kapag wala ka, kapag malayo kami sa iyo. Kaya nais po palagi namin, Panginoon, na uhawin niyo po kami, Lord, ng iyong mga banal at makapangyarihang salita, na ito ay tumimo sa aming puso't isip, ang mga pangako mo lamang aming pangahawakan, maging ang aming pastora, Panginoon, sa Pastora Christy, ang kanyang asawa at kanyang mga anak, ang kanyang apo. Ingatan niyo po ang pamilyang ito, maging kay Elder Wilma, ang lahat ng mga miyembro ng Dora Faith Church La Mesa, at ang lahat ng mga patuloy na sumasubaybay sa gawain para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po muli. Ito po, Lord, ang aking samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid.